Obedience is not about being perfect. It's about being willing. Willing ka bang magpa-coach? Willing ka bang matuto? Willing ka bang magbago? Willing ka bang makinig sa Diyos? Naalala ko nung bata kami, meron kami isang kasambahay galing probinsya. First time niya sa Maynila. Tapos inutusan siya ng mami ko. Sabi ng mami ko, Day, kumuha ka nga ng basahan. Tapos yung basahan, make sure kalahating basa, kalahating tuyo. So yung kalahati daw, babasain. Yung kalahati, tuyo. Alam nyo, dumating yung helper namin. Yung basahan, ginunting, hinati sa gitna, yung isa basa, yung isa tuyo. Ma'am, ito na po, hati na po. Nagulat kaming lahat. Sabi, bakit mo sinira yung basahan natin? Eh di ba sabi niya, ma'am, kalahating basa, kalahating tuyo. Aba, ayos, nasira yung basahan. Pero alam nyo, hindi nagalit yung nanay ko. Natawa lang. Na-appreciate yung effort. Bakit? Sabi, okay lang yan, sige. First time mo eh. Huwag mo na lang uulitin. Pwedeng i-guide, pwedeng i-correct. Ito ang mahalaga, sumunod siya. Ito ang mahalaga. May inutos sa kanya, kahit na mali yung intindi niya, ginawa pa rin niya. The point is this, be doers of the word, not just hearers of the word. And flash news, when we try to obey God, truth be told, minsan magkakamali tayo sa pagsunod kay Lord. Hindi dahil sa ayaw nating sumunod, kundi dahil nagkamali tayo ng intindi. Nagkamali tayo sa intindi, sa leading ni Lord. Pero alam nyo, okay lang. Na-appreciate ni Lord yun. Ang mahalaga, you are willing to follow. That you are willing to obey. Kaysa naman sa hindi ka kumilos. Am I making sense here? Because God can do more with your imperfectly executed obedience than your perfect unexecuted desire. Ang dali kasing sabihin, magbabago na ako. Gagawin ko na ito. Susunod na ako. Gandang plano. Pero kung hindi mo gagawin, baliwala yan. Mas okay pa kay Lord yung nagkamali, pero sumubok.